Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" Tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi." Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Father. Kahapon ay sinelebrate natin ang fiesta ni Saint ng mahal na Birhen ng Lourdes, no? And let us not forget na we also celebrated yesterday the World Day of the Sick. And as I have said, hindi lang yung may sakit ang pinagdarasal. Pinagdadasal din natin ang mga nag-aalaga sa mga may sakit. Ako po ay naging saksi sa maraming taong nagtitiis, nagtitimpi, nagpapasensya, alang-alang sa pagmamahal sa may sakit. Hindi biro ang mag-alaga ng may sakit, lalo na kung matigas ang ulo ng may sakit. Alam niyo kung anong ibig sabihin nun? No? And yesterday, nasabi ko sa inyo yung kwento ng aking kaibigan, no, na lumapit sa akin at ang sabi niya, "Father, no, alam ko naman na binigay ni Lord ang sakit na ito." You know, I always pause every time na maririnig ko yung mga ganyang statement. Binigay ng Diyos, ang Diyos ang may bigay. Sabi ko nga kahapon, sigurado ka ba? Ang Diyos ang may gawa at may bigay ng sakit mo? Hindi ba ikaw na mahilig kumain ng mga chichirya, ng matataba, at mahilig uminom ng soft drinks, at hindi nagpapahinga, at hindi nagpapatingin sa doktor? Kaya ang ganda hong pagnilayan natin. Ang sinasabi ng mga pagbasa natin ngayon,
Sa unang pagbasa, binalikan natin sa maikling pa na pagkakataon ang paglikha ng Diyos sa tao. At bahagi ng paglikha ng Diyos sa tao, ang kakayahan niyang mag-isip. Binigyan niya ng karunungan ng tao. Hindi lang kalayaan ang binigay sa tao, binigyan niya rin ng kakayahang mag-isip. Kaya nung nilikha ng Diyos ang puno ng karunungan, huwag natin isisi dun sa puno, sino ba ang pumiling magkasala? Sino ba ang nagpatukso? Hindi ho ba yung tao? Walang kinalaman yung puno ng karunungan. Ibinigay ng Diyos yan na kung ginamit natin ng tama at mabuti, walang magkakasala, walang magkakamali. At ganun din ang pinapaalala niya sa atin ngayon. Sabi ng ating ebanghelyo, napakaganda. It is not always what comes from outside, but what comes from within that defiles us. Ang nagpaparumi sa atin ay hindi lang yung mga bagay na pumapasok sa atin, kundi yung mga bagay na nanggagaling sa atin. Huwag mong isisi lagi sa ibang tao. Huwag mong laging ituro sa mga nasa paligid mo kung bakit tayo nagkakasakit, kung bakit tayo naghihirap, kung bakit tayo nasasaktan. You ask yourself too. Kaya nga ho yung paalala nung aking kaibigang pare, while you are young, you take care of your body because when you grow old, your body will take care of you. Paano natin iniingatan hindi lamang yung mga nasa paligid natin, kundi yung nasa kalooban natin? Your desires, your wants, your favorites. Ano ba yung mga paborito mong ginagawa? Ano ba yung mga gustong-gusto mo? Ngayon, tanungin mo, anong dinudulot ng mga gustong-gusto mo sa iyo? Sa katawan mo, sa isip mo? Gustong-gusto mong ine-entertain yung mga taong naninira sa iyo, yung mga taong nananakit sa iyo, yung mga taong kinaiinggitan mo, then look what is happening to you. Are you happy? Are you at peace? Pumili ka. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, alam nyo, hindi lang natin dapat pinagdadasal na sana gabayan tayo ng Diyos. Ang ipagdasal natin, Lord, protektahan mo. Do not just guide, but guard my thoughts, my desires, my wants, my priorities. Na sana itong mga nasa loob ng isipan natin, itong mga nasa puso natin, ay mga bagay na hindi lamang magdudulot ng sakit ng ating katawan, higit sa lahat, ng paghihirap ng ating kalooban, ng paghihirap ng ating isipan. May God always guide not only the things that we have, may God also protect us from the things, save us from the people around us, and from the things within us. Hilingin natin sa Panginoon na sana araw-araw gabayan, bantayan, iligtas niya tayo, hindi lamang sa mga bagay sa paligid natin, kundi sa mga nasa kalooban natin. Amen.